Nagbibigay na ng anak si Goddess Guanyin. Nakikiusap po kami, Goddess Guanyin. Bigyan niyo po kami ng anak. Narito na ang mga bata. Bibigyan kita ng isang bata. Bibigyan kita ng isang bata. Huwag po kayong magmadali. Pagkatapos sa kanya, ay sa inyo naman. 3 Little Lucky Stars, 1,000 taon na kayong nagsasanay. Oras na para bumaba sa mundo ng mga tao para sa inyong pagsubok. Ayos! Sa wakas ay makakapunta na kami sa mundo ng mga tao para maglaro. Ako si Sunian, ang asawa ng CEO ng Lu Group na si Lu Huaiching. Buntis ako sa triplets. At sabi ng doktor ay delikado ang aking panganganak. Pakiusap, Goddess Guanyin, gabayan niyo po ang aking mga anak na maipanganak ng ligtas. Ang Sunian na ito ay isang ina. At nakatadhana kayong magtagpo. Magmadali kayong magpaanak sa kanyang pamilya. At dalhan siya ng suwerte at mga anak. Mama, nandito na kami. Ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na ako. Iripa, lalabas na ang bata. Bakit hindi pa siya nanganganak? Huaiching, Ma, nanganak na ba si Sunian? Congratulations. Nanganak ka ng 3 maliliit na prinsesa. Mga anak, sa wakas ay ligtas na kayong naipanganak. Ako ang inyong mama. nasaan ang apo kong lalaki? Madam Lu, nanganak si Mrs. Lu ng 3 babae. Ano? 3 babae lahat? Wala man lang kahit isang lalaki. Sunian, bakit 3 malas ang ipinanganak mo? Ma, hindi malas ang anak ko. Huaiching, bilisan mo at tingnan mo ang anak natin. Kailangan ng Lu Group ng tagapagmana. Lalaki ang gusto ko, hindi babae. Huaiching, Sunian, pirmahan mo na ang diborsyo. dahil lang ba sa babae ang naging anak ko, ay makikipaghiwalay ka na sa akin? Dahil hindi ka makapanganak ng lalaki, may ibang gagawa niyan. Tumigil ka na sa dami ng sinasabi. Kapag hindi ka pa pumirma, ipapakuha ko ang 3 batang malas na iyan at ilalayo sa iyo. Huwag ninyong kunin ang mga anak ko. Pipirma na ako. Narito ang $1,000,000 bilang kabayaran sa iyo. Tipirin mo ang paggastos niyan. Kapag naubos na ang $1,000,000 na ito, hindi ka na namin bibigyan pa ng pera. Dabao, Erbao, Sanbao, kayong lahat ang mga baby ni Mama. Kung ayaw sa inyo ng papa at lola ninyo, gusto kayo ni Mama. Hindi hahayaan ni Mama na may kahit sinong mang-api sa inyo. Pagbati sa iyo, matagumpay kang nanganak ng 3 munting maswerteng bituin. Sino ang nagsasalita? Boss, ang 3 mong anak ay mga munting maswerteng bituin mula sa langit na nagdala sa iyo ng Good Mom System. Ngayon, ang Good Mom System ay formal lang aktibo. Ang anak ko ay isang munting maswerteng bituin mula sa langit. Na-activate ko ang Good Mommy System. Tama po. Basta't matapos niyo ang mga misyon na ibibigay ko, ay makakatanggap kayo ng gantimpala. Ibibigay ko na ang misyon ngayon. Nilalamig na ang mga bata. Isama ang mga bata sa mall para bumili ng mga damit at makakakuha kayo ng gantimpala na $8,888,000. Isasama ang mga bata para bumili ng damit at makakakuha ako ng $8,888,000. Malamig na ang mga kamay ng mga bata. Kahit wala pang gantimpala, ibibili ko pa rin sila ng mga damit. Dabao, Erbao, Sanbao, mamamasyal na tayo. Ano po ang gusto ninyong bilhin? Ibibili ko ng mga damit ang aking mga anak. Wow! Triplets po ba sila? Napaka-cute naman. Dabao, gusto nyo ba ito? Bili. 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 Bili.
Kukunin ko na lahat. Miss Sue, ang kabuuang nagastos nyo ay 800,000 dolyar. Paano nyo po gustong magbayad? Gumastos ako agad ng 800,000 dolyar. Gayong 1,000,000 dolyar lang ang binigay sa akin ni Lu Huaiching. Host, magbayad na po kayo agad? Dahil may gantimpala na 8,888,000 dolyar. Iswipe ang card. President Lu, dinala po ng asawa niyo ang mga bata sa mall at gumastos sila ng 800,000 dolyar. 800,000 dolyar. Huaiching, pagkatapos mong bigyan si Sunia ng 1,000,000 dolyar, ay winaldas niya agad ang 800,000 dolyar. Saang mall sila naroon? Sa Renmin Road Mall po. President Lu, ito po ang CCTV footage. Miss Sue, naswipe na po ang 800,000 dolyar. Huaiching, narinig mo ba iyon? Talagang gumastos si Sunian ng 800,000 dolyar. Ang perang binigay ko sa kanya. Balak niya bang ubusin lahat sa loob lang ng isang araw? Wala ba siyang isip? Ang 3 malas na iyan, bakit kailangan nila ng ganoon kagagandang damit? Wala silang silbi. Tama lang na makipagdiborsyo ka. President Lu, kausap po ng ginang ang mga bata. Mga anak, 200,000 dolyar na lang ang natitira sa card. Tapos na ang misyon para sa araw na ito. Ibibigay na ngayon ang 8,888,000 dolyar na gantimpala. Huwag mag-alala, ang lahat ng pondo ay ipapadala sa pamamagitan ng legal na paraan. Pumasok na ang pera. 8,888,000 dolyar. Totoo nga ang good mom system. Kahit hindi mahal ng tatay at ayaw ng lola, sina Davao, Erbao, at Sanbao, ay tunay na mga munting swerte mula sa langit. Mga anak, may 8,888,000 dolyar na tayo. 8,888,000 dolyar. Gumastos si Sunian ng 800,000 dolyar. Pero nakakuha siya ng 8,888,000 dolyar. Huaiching, anong 8,888,000 dolyar? Ma, hindi mo ba narinig? Ang alin? Baka nagkamali lang ako ng dinig. Imposibleng magkaroon si Sunian ng 8,888,000 dolyar. Huaiching, miss na kita. Papunta na ako dyan. Mabuti naman, may 8,888,000 dolyar na ako. Inaantok na ang mga bata. Pero, pinalayas na kami sa bahay, wala na kaming matutuluyan. Muling nagpadala ng misyon ang Good Mother System, inaantok na ang mga baby, gusto na nilang matulog. Dalhin ang mga bata para tumuloy sa Gleily Grand Hotel para makakuha ng isang libreng raffle draw. Libreng draw? Gleily Grand Hotel, nandito na kami. Ito ba ang Gleily Grand Hotel? Napakaluhoso naman dito. Kahit na ako ang asawa ng CEO ng Lu Group na si Lu Huaiching, pero mula nang ikasal kami, naging simpleng may bahay na lang ako. Nagsilbi sa asawa, nagsilbi sa biyanan, at nagtipid sa lahat ng bagay. Hindi pa ako nakakapunta sa Gleily Grand Hotel. Hello po. Gusto po naming kumuha ng kwarto. Magandang araw po. Anong klaseng kwarto po ang gusto ninyo? Nakikita ko pong may kasama kayong 3 bata. Irerekomenda ko po itong exclusive crown room. May kasama na po itong serbisyo para sa ina at sanggol na siguradong makakapag-alaga ng mabuti sa nanay at sa mga bata. Ang kwartong ito, magkano ang isang gabi? 100,000 dolyar. 100,000. Napakabait nyo naman. Pwede naman kayong mang-hold up na lang, pero pinatutuloy nyo pa kami ng isang gabi. Sunian? Lurong, ang hipag ko, tino siya. Sunian, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihing balak mong tumira sa Gleily Grand Hotel? At gusto mo pang tumuloy sa 100,000 dolyar kada gabing exclusive crown room? Sino ka sa akala mo para maging karapat-dapat doon? Sunian? Mukhang iyong 1,000,000 dolyar na ibinigay ko sa iyo ay talagang uubusin mo sa loob lang ng isang araw? Hindi ka pwedeng tumira rito. Umalis ka na agad. Lu Huaiching. Sino siya? Siya ang mayamang anak ni Pamilyang Bai, si Bai Weiwei. At siya rin ang aking sister-in-law.
Lu Huaiqing, matagal ka na palang nambababae. Wala kang hiya. Sunian? Balak mo ba akong saktan? Huwag mong kalimutan na sa nakalipas na mga taon, ako ang nagpapakain at bumubuhay sa iyo, ako ang nag-aalaga sa iyo. Anong nambababae? Ako ang presidente ng Lu Group at tingnan mo ang sarili mo, isa ka lang, simpleng may bahay, na wala namang ibang alam, kundi manganak. Wala kang anumang silbi. Mas karapat dapat si Weiwei kaysa sa iyo sa posisyon bilang asawa ni Lu. Sunian, katulong ka lang sa aming pamilya, Lu. Tanging si Ate Weiwei lang ang karapat-dapat na maging sister-in-law ko. Huaiqing, ito ang 10 milyong dolyar na halaga ng brilyanteng kuwintas na binili mo para sa akin. Gustong-gusto ko ito. Ilang taon akong nagpakapagod para sa pamilya Lu, nag-alaga ng mga anak, pero sa huli ay hinahamak lang nila ako. Hindi ba pwedeng tumuloy kami ng anak ko sa 100,000 dolyar na kwarto? Samantalang para kay Bai Weiwei, pwede siyang bumili ng 10 milyong dolyar na kuwintas? Para lang pala akong isang malaking biro. Tutuloy ako sa exclusive crown room na ito. Sunian, hindi ka pwedeng tumuloy dito. Gamitin mo ang card na ito. Miss Su, bukas na po ang inyong Premier Crown Room. Dito po tayo. Ihahatid ko na po kayo ng baby nyo sa taas. Ang misyon na galing sa Good Mother System ay tapos na. Magsisimula na ang draw para sa premyo. Ito na ang pipiliin ko. Host, nakuha mo ang 1,000 beses na cashback. Ibig sabihin, ang 100,000 dolyar na ginastos mo kanina ay ibabalik sa'yo ng 1,000 beses. Ang 1,000 beses ng 100,000 ay 1 bilyong dolyar? Pumasok na ang pera sa account. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, bilyon. Totoong pumasok na ang pera. 1 bilyong dolyar. Sunian, ang 1 milyong dolyar na ibinigay ko sa iyo, halos naubos mo na lahat. Sinasabi ko sa iyo, kapag naubos na ang pera, hindi na ako magbibigay muli. Magsisisi ka. Lu Huaiqing, sinasabi ko rin sa iyo. Hindi na ako hihingi ng pera sa iyo dahil ang pera ko ay hindi na uubos. Anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay totoo ang narinig kong 8,800,000 at 88,000 dolyar? Akin na ang cellphone mo, tingnan ko kung gaano karami ang pera mo. Lu Huaiqing, personal na privacy ko ito at wala kang karapatang tignan ito. Sunian, At isa pa, makinig kang mabuti. Ngayon, minamaliit mo ako. Bukas, sisiguraduhin kong hindi mo na ako maabot. Ang taong magsisisi ay ikaw. Tara na. Dito po tayo. Kuya, tignan mo ang ugali niya. Mga anak, tapos na tayong maligo. Pwede na tayong matulog. Nakapagtataka rin, kapapanganak ko pa lang, at dapat ay nagpapahinga pa ako sa kama. Pero pakiramdam ko, ang lakas ng katawan ko, dahil kaya ito sa 3 munting swerte ko, kaya mabilis na gumaling ang katawan ko. Dabaw erbaw sanbaw. Buti na lang at kasama niyo si Mommy. Mga anak, tingin niyo ba si Mommy ay walang silbi, kahit na napakasamang lalaki ng daddy niyo? Negosyante pa rin si Lu Huaiqing, at si Bai Weiwei naman ay si Rich Hayres. Habang ako, ay isang marunong lang magluto, gawaing bahay, at pag-aalaga ng bata na may bahay. Siguradong si Bai Weiwei ang pipiliin niya. Ayon sa balita, ang mayamang pamilya ng Jiang Cheng na si Pamilya Fu Prinsipe ng Pamilya Fu Jingshen ay nagkaroon ng sakit sa pagkain. Magdaraos si Pamilya Fu ng isang kompetisyon sa pagluluto para maghanap ng magaling na kusinera. Naglabas ng misyon ang Good Mom System na nag-uutos kay host na sumali sa kompetisyon. Kapag nanalo, magkakaroon ng double bonus at madodoble ang ipon mo. Madodoble ang ipon. Mayroon akong 1 bilyong dolyar ngayon. Kapag nadoble, magiging 2 bilyong dolyar. Tama. Pero ako, Kahit na isa ka lang may bahay, ang pagiging kusinera, kasambahay, pag-aalaga ng bata, at pagiging yaya, ang bawat trabahong ito, hindi ba't napakamahal ng halaga nito sa labas? bakit hindi ko naisip iyon? Host, sa totoo lang, ikaw ay walang katumbas na kayamanan. Kaya lang hindi nakikita ng iba ang halaga mo. Dabaw erbaw sanbaw. Magpapatala na si Mommy sa kompetisyon.
Ipapakita ko sa walang hiyan yung tatay ang tunay kong halaga. Ang mga araw ng pagsisisi niya ay nagsisimula na. Kompetisyon sa pagluluto, laban. Magandang araw po, President Lu. Kuya Jingshen, bakit hindi pa siya lumalabas? Si Pamilya Fu Prinsipe ng Pamilya Fu Jingshen ay ang pangarap na lalaki ng maraming kababaihan. Kahit sa panaginip ni Rongrong, gusto niyang pakasalan si Young Master Fu para maging asawa ng isang Pamilya Fu. Pero ngayon, si Jingshen ay naghahanap lang ng isang magaling na kusinera. Kuya, may naisip ng paraan ang hipag ko para sa akin. Anong paraan? Nag-imbita ako ng isang sikat na chef para sumali sa kompetisyon. Sabi nila, para makuha ang loob ng isang lalaki, dapat mo munang busugin ang kanyang tiyan. Kapag nanalo ang sikat na chef na ito, ang pagsasama ni Rongrong at Young Master Fu ay siguradong matutuloy na. Hu Waiching, alam ko na, si Young Master Fu ang para sa iyo ay ang pinakamagandang mapapangasawa para sa iyong kapatid. Napakasikat na ng Pamilya Fu ngayon. Kung makikipag-alyansa tayo sa Pamilya Lu sa pamamagitan ng kasal, siguradong mas aangat pa ang Pamilya Lu. Weiwei, hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw talaga ang gusto kong maging Mrs. Lu. Ang losyang na si Sunian dapat lang naibigay na ang posisyon ng Mrs. Lu sa hipag ko. Huwag mo siyang banggitin. Narito na si Young Master Fu. Magandang araw po, Young Master Fu. Kuya Jingshen, Jingshen, bakit naka-wheelchair ka na? May sakit na anorexia ang aming amo. Ilang araw na siyang hindi kumakain. Kaya kailangan na niyang mag-wheelchair. Huaiching, pasensya na at nakita mo pa akong ganito. Sir, maaari na pong magsimula ang kompetisyon sa pagluluto. Narito na ba ang lahat? Narito rin ako. Sunian? bakit nandito si Sunian? Tingnan nyo, napakaganda niya. Mga anak ba niya ang mga iyan? Wow, triplets. Nanganak na siya ng triplets pero ang ganda pa rin ng katawan niya. Isa siyang napakagandang mommy. Matagal ko nang hindi nakikitang nagniningning ang ganda niya. Noong nasa kolehiyo pa si Sunian, siya ang pinakasikat na dilag sa campus. Ang mga tingin ni Huaiching ay naaakit pa rin kay Sunian. Nasa puso pa rin niya siya. Sunian, anong ginagawa mo rito? Alam ko na, siguro ay naubos na ang pera mo. Kaya pumunta ka rito para humingi ng pera? Kuya, Sunian, alam ko namang magsisisi ka rin. Gusto mo ng pera? Wala akong maibibigay. Umalis ka na ngayon din. Napakakapal talaga ng mga mukha nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo ang pinunta ko rito. Kung ganoon, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Young Master Fu. Pinuntahan kita rito. Ako? Narito ako para sumali sa kompetisyon sa pagluluto. ano ang sinabi mo? Sunian, sasali ka sa cooking competition? Young Master Fu. Nakapag-apply na ako. I-check ang listahan. Young Master, sumunod po siya sa rules at nakapag-apply na. Dahil nandito na ang lahat, ang cooking competition ay opisyal nang magsisimula. Kuya Jingshen, Maraming nakatingin, huwag kang magpakitang gilas sa maling paraan. Sigurado ka ba sa kinuha mong top chef? Huaiching, si Chef Yang ay isang head chef sa Michelin restaurant. Gumastos ako ng 10 milyong dolyar para lang makuha siya. Si Sunian ay isang ordinaryong may bahay lang na marunong magluto. Hinding-hindi siya mananalo. Mabuti naman kung ganoon. Kailangang matuloy ang kasal ni Ang, mga pamilyang Lu at Fu. Si Jingshan ay dapat maging bayaw ko. kuya, panoorin mo na lang kung paano mapapahiya si Sunian. Opisyal nang nagsimula ang cooking competition. Ngayon ay magluluto tayo ng isang sikat na putahe. Squirrel-shaped mandarin fish. Maaari nyo nang ihanda ang isda. Isang kusinera na may nail art? Hindi pwede. Tanggal ka na. Hindi matatag ang paghawak sa kutsilyo.
Tanggal. Hindi matalas ang kutsilyo. Tanggal. Ang galing ng paghiwa niya. Huwai Ching, siguradong panalo na tayo. Sunian, may oras ka pa para sumuko. Hinding-hindi ako susuko. Oras ko na para lumaban. Dabaw, Erbaw, Sanbaw, panoorin niyo si Mommy. Sigurado si Mommy na mananalo sa kompetisyon na ito. Miss Sue, hindi ko alam kung sino ang nagturo sa iyo. Wala akong kinabibilangang grupo. Isa lang akong simpleng may bahay. Isang may bahay, ang naglakas loob na hamunin ang isang Michelin Master na tulad ko. Napakayabang mo. Tapos ko nang ihanda ang isda. Dahil napakahusay ni Chef Yang, ang gawa mo ay wala namang espesyal. Tama? Sa tingin ko ay mas magaling pa rin si Chef Yang. Paano kung dagdagan natin ito? Diyos ko, gumagalaw ang isda. Wow. Tama ba ang nakikita ko? Isa ba itong uri ng mahika? Hindi ito mahika. Sumasayaw ang isda dahil sa sobrang talim at bilis ng paghiwa. Bago pa man ito makaramdam, ay nakuha na ang laman nito. Sunian, ang galing mo sa paghiwa. Ay talagang tinalo ang Michelin Master na ito. Bakit napakagaling ni Sunian? Paano ito nangyari? Sunian, ang labanan natin ay sa pagluluto, hindi sa paghihiwa. Ngayon, sisimulan na nating gawin ang squirrel-shaped mandarin fish. Sige. Young Master Fu, handa na ang squirrel-shaped mandarin fish ko. Tikman niyo po. Jingshen, kamusta? Siguradong magugustuhan ito ni Young Master Fu. Napakapangit ng lasa. Hindi ito nagustuhan ni Jingshen. Ngayon, si Sunian na lang ang natitira. Ibig bang sabihin? Siyang mananalo? Young Master Fu, pakitikman po ang luto ko. Young Master Fu. Heto po. Bakit kulay itim ang squirrel-shaped mandarin fish mo? Bakit ito naging itim? Sunian, gusto mo bang saktan si Young Master Fu? Mga tao. Bilis, hulihin niyo siya. Anong gagawin nyo? Sunian, bakit naging itim ang niluto mong squirrel fish? Young Master Fu, ligtas kainin ang niluto kong squirrel fish. Sino ang nakakaalam kung nilagyan mo ba iyan ng lason? Kahit wala pang lason iyan, isa pa rin itong palpak na pagkain. Young Master Fu, huwag mong kainin? Mayroon na nga akong anorexia. Ang kulay itim na ito ay nagpapawala ng gana ko sa pagkain. Sunian, umalis ka na. Young Master Fu, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Tikman mo lang kahit isang subo. Ilabas siya. Bitawan niyo ako.
Akala ko pa naman kanina ay mananalo na si Sunian. Ano ba ang iniisip ko? Si Sunian ay isa lamang walang silbing may bahay. Sunian, sa wakas ay napalayas ka na rin. Jingshan, anong nangyari sa'yo? Kuya Jingshan, Naku po, bumalik na naman ang anoreksia ng ating amo. Kaya kong gamutin ang anorexia ni Young Master Fu. Huwag ka nang manggulo. Doktor, tumawag kayo ng doktor. Bilis. Huwag kang malikot. Young Master Fu, pasensya na po sa gagawin ko. Sunian, anong ginagawa mo? Sunian, gusto mo bang saktan si Kuya Jingshan? Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Tigil! Tumayo si Young Master Fu. Jingshan, Sir, tabi! Sariwa, mabango, at malambot. Napakasarap. Kuya Jingshan, Young Master Fu, isa iyang maduming luto. Young Master Fu, ang aking squirrel fish, kaya ito naging itim, ay dahil may naglagay ng bamboo charcoal powder. Madumi ang kanyang palad, siya ang may gawa nito. naglakas loob kang mandaya sa harap mismo ng aming amo. Napakalakas ng loob mo. Para lang manalo sa kompetisyon, gumamit ka pa ng maduming paraan. Tanggal ka na sa listahan. Huwag mo nang asahang makatrabaho pa sa industriya ng pagkain. Young Master Fu, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Ngayon, idinedeklara ko. Si Sunian ang nanalo sa kompetisyong ito. Si Sunian ang hinahanap kong munting kusinera. Nanalo si Sunian. Natalo niya ako, kahit kumuha pa ako ng Michelin chef sa halagang 10 milyong dolyar. Sunian, bakit ka nanalo? Hindi. Hindi ka karapat dapat manalo. Lurong. Ang squirrel-shaped mandarin fish ni Sunian ay talagang nagustuhan ng panlasa ko at nagparamdam sa akin na buhay ako. Siya ang tagapagligtas ko. Kaya pakiusap, maging magalang ka sa kanya. Kuya Jingshan, talagang pinoprotektahan mo siya? Isa lang siyang hamak na may bahay. Ako, Young Master Fu, may bahay nga ako. Ano naman ngayon? Naglaba ako, nagluto, at nanganak. Naging matipid at maalaga sa bahay. Bakit niyo ako minamaliit? Sinasabi ko sa inyo, simula pa lang ang pagkapanalo ko ngayong araw. Sa hinaharap, papatunayan ko ang sarili ko sa inyong lahat. nag-iba na siya. Espesyal siya. Sunian, nasaan ang asawa mo? Hindi ba siya dumating? Kuya Jingshan, iniwan na siya ng asawa niya. Young Master Fu, nakipagdalamhati na ang asawa ni Sunian sa kanya. Siya at ang 3 niyang anak na babae ay wala nang gustong kumupkop. Mabuti naman at naghiwalay sila. Sunian, gusto kita. Maging girlfriend ko ka na. Young Master Fu, anong sinabi mo? Sunian, nakuha ng luto mo ang panlasa ko. At ngayon naman, nakuha mo na rin ang puso ko. Hindi ko mapigilang gustong mapalapit sa iyo. Kung ayaw na sa iyo ng dati mong asawa, ako, gusto kita. Maging girlfriend ko ka na. Young Master Fu, may 3 na akong anak. Ang mga anak mo ay mga anak ko na rin. Napakalambing nila. Kahit ayaw sa kanila ng dati mong asawa, tatanggapin ko sila. Nag-propose si Young Master Fu kay Sunian. Si Sunian at ang 3 anak. Tatanggapin lahat ni Young Master Fu? Kuya Jingshan, bakit ka nagtatapat kay Sunian? Ako dapat ang pinakakasalan mo. Lurong, kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? Hindi kita gusto. Ang mahal ko ay si Sunian. Davao, Erbao, Sanbao. Kailangan na nating umalis. Sunian, huwag kang aalis. Jingshan. Huay Ching, magkaibigan tayo. Dapat alam mong wala akong nararamdaman para sa kapatid mo. Pagsabihan mo ngayang kapatid mo. Sunian, hintayin mo ako. Kuya Jingshan. Kuya, tingnan mo. Gusto ni Kuya Jingshan si Sunian.
Rongrong, huwag kang mag-alala. Paano akong hindi mag-aalala? Tinanggihan ako ni Kuya Jingshen sa harap ng maraming tao. Pinagtatawanan na ako ng lahat. Huaicheng, Ito ba ang trabahong ginawa mo? Nagbayad ka ng 10 milyong dolyar para sa chef na iyon, pero natalo lang siya ni Sunian. Gusto na ni Jingshen si Sunian. Huaicheng, galit ka ba? O nagseselos ka lang? Hindi maaari. Hindi pwedeng magkabalikan sina Huaicheng at Sunian. Huaicheng, patawad po. Alam kong gusto niyo talagang magsanib ang pamilyang Lu at Fu, pero sa tingin ko, ayaw talagang pakasalan ni Young Master Fu si Rongrong. Kaya humanap na lang tayo ng ibang pamilya. Ibang pamilya. Ibang pamilya, yung mas higit pa. Kaninong pamilya? Balita ko ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si Lolo Gu ay nakabalik na ng bansa. Sa susunod na 2 araw ay ang kanyang ika-80 kaarawan. Sa oras na iyon sa Jiangcheng, lahat ng mayayamang pamilya ay dadalo. Narinig ko na si Lolo Gu ay pipili sa kanyang kaarawan ng mapapangasawa para sa kanyang apo. Kung makakasal doon si Rongrong, ibig sabihin ang pamilya Lu ay makakasama na sa alyansa ng pinakamayamang si pamilya Gu. Kuya Jingshen, kung ayaw mo akong pakasalan, magpapakasal ako sa mas higit pa para mapahiya ka. Ate, sa kaarawan ni Lolo Gu, wala tayong imbitasyon. Ako na ang bahala sa imbitasyon. Ate, napakabuti mo talagang ate sa akin. Weiwei? Huwag mo akong bibiguin. Sunian, tinwerte ka lang ngayong araw. Isang may bahay lang, gusto pang makipagkumpetensya sa akin. Tingnan na lang natin ang mangyayari. Davao, Erbao, Sanbao, nakalabas na tayo. Mga anak, dahil sa pagsama niyo kay Mommy, muli kong nahanap ang tiwala ko sa sarili. Sunian! Sunian! Bilis, magtago tayo. Sa wakas ay umalis na rin si Young Master Fu. Mga anak, hindi kami magkakilala ng mabuti ni Young Master Fu at sa ngayon, ayaw munang isipin ni Mommy ang tungkol sa pag-ibig. Gusto lang ni Mommy na kumita tayo ng mas maraming pera para mabigyan ko kayo ng magandang buhay sa hinaharap. Ang mabuting ina system ay tapos na sa ibinigay nitong misyon. Ngayon ay may gantimpala kang dobleng bonus. 2 bilyong dolyar? Mga anak, pumasok na ang 2 bilyong dolyar. Sino ang mag-aakalang 3 araw lang ang nakalipas ay pinalayas tayo ng ibang tao dahil sa 1 milyong dolyar. Pagbati sa host. Basta tatanggap ka pa ng maraming misyon, mas lalo pang dadami ang pera mo sa hinaharap. Ang bango naman mga anak. Bumili tayo ng siopaw. Boss, pabili po ng 2 meat bun. 2 dolyar ang isa, 4 na dolyar ang dalawa. Wala akong dalang pera, pero darating ang apo ko mamaya para magbayad. Bakit ka kakain kung wala kang pera? May pera ako. Alis na alis. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Tigil. Boss, bigyan mo ako ng 2 siopaw. Ito ang bayad. Sige po. Ito na po ang 2 siopaw nyo. Lolo, para sa inyo po ito. Para sa akin? Libre ko na po itong 2 siopaw. Masyadong mapangmata ang boss na yan. Huwag nyo na lang po siyang pansinin. Wala na ngang pera, sasabihin pang darating ang apo para magbayad. Akala mo ba nasa drama tayo? Ano ka? Ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si matandang Ginoong Gu. Boss, masyadong masama ang pananalita mo. Bakit ang daming mamahaling sasakyan? Magandang araw po, matandang Ginoo. Lolo, umalis na naman kayo ng mag-isa. Nanfeng, ilang taon na rin akong hindi nakakabalik dito sa Jiangcheng. Kaya lumabas ako ngayon para mamasyal? Sino po kayo? Siya ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng, si matandang Ginoong Gu. Akala ko talaga ay nagsushooting lang ng drama. Kayo po pala ang pinakamayamang si matandang Ginoong Gu. Patawad po, hindi ko agad kayo nakilala. Sir, pasensya na po. Hayaan mo na. Salamat po sir, maraming salamat po. Iha, halika rito. Sir, kumusta po kayo? Salamat sa meat buns mo. Nanfeng, magbayad ka. Huwag na po sir, libre ko na po iyon sa inyo.
Iha, binigyan mo ako ng meat buns, kaya dapat lang na may ibalik ako sa iyo dahil ayaw mo ng pera. Sa makalawa ay ang ika-80 kaarawan ko, pumunta ka roon at magsaya. Ito ang imbitasyon. Iha, hanggang sa muli. Siya pala ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Kaya pala kanina pa, nararamdaman ko ang kakaibang aura ng yaman sa kanya. Ang Good Mother System ay may bagong misyon ngayong araw. Isama lamang ang mga bata sa pagdiriwang ng kaarawan ng pinakamayamang tao at tutuparin nito ang isa mong kahilingan. Tutuparin ang kahilingan ko? Ang tanging hiling ko ay kumita ng 10 bilyong dolyar. Davao, Erbao, Sanbao, tara. Kailangan pumunta tayo sa kaarawan ng pinakamayamang tao. Kuya, gising ka na pala? Bakit ang late mo yata nagising ngayon? Nag-overtime ako sa opisina kagabi. Sunian? Handa na ba ang almusal? Sunian? Huaiching. Ito ang niluto kong truffle chicken porridge para sa'yo. Sensitibo ang tiyan mo, kaya kailangan mong mag-ingat. Kuya, anong nangyayari sa'yo? Nakalimutan mo na bang hiwalay na kayo ni Sunian? Wala na siya. Huaiching, Rongrong, magandang balita. Nakuha ko na ang imbitasyon para sa birthday banquet ni Matandang Hinuunggu. Napakagaling mo talaga, sister-in-law. Kuya, ikaw ang namumuno sa pamilya Luis, ang hamak na housewife lang si Sunian at hindi siya bagay sa iyo. Si Bai Weiwei ang tamang piliin mo. Anong pinag-uusapan niyo? Sinasabi lang namin na kailangan na nating kumuha ng katulong sa bahay. Sa birthday banquet ni Matandang Ginoonggu, sasama ka sa akin bilang si Mrs. Lu? Sige po. Ang birthday banquet ni Matandang Ginoonggu ay dito gaganapin. Pumasok na tayo. Davao, Erbao, Sanbao, nandito na tayo. Sunian, bakit ka nandito? Davao, Erbao, Sanbao. Napakaliit talaga ng mundo. Pati ba naman dito ay makakasalubong niyo ang walang kwenta niyong ama? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Ngayon ang kaarawan ni Matandang Ginoonggu. Nandito kami para dumalo sa piging. Anong ginagawa mo rito? Nagkataon lang. Nandito rin ako para dumalo sa piging. Ikaw, dadalo sa piging? Sunian, ang mga inimbitahan sa kaarawan ni Matandang Ginoonggu ay puro mga mayayaman lang mula sa Jiangcheng. Isa ka lang namang may bahay, wala kang karapatang pumunta rito. Alam ko na, dahil marunong kang magluto, siguro ay nandito ka para ipagluto kaming lahat? Mali ang hula mo. Si Matandang Ginoonggu mismo ang nag-imbita sa akin. Anong sinabi mo? Nakikita niyo ba ito? Ito ang imbitasyon. Paano siya nagkaroon ng imbitasyon? Imposible ito. Siguradong peke ang hawak niyang imbitasyon. Nandito na si Matandang Ginoonggu. Sunian, tapos ka na. Nandyan na si Matandang Ginoonggu. Matandang Ginoo, ang taong ito ay may dalang pekeng imbitasyon. Gusto niyang sumingit sa iyong piging. Bilisan niyo at palayasin siya. Sabihin mo, sino ang dapat palayasin? Lolo, ang Sunian na ito po. Gumamit siya ng pekeng imbitasyon. At may lakas pa ng loob na sabihing, kayo ang nag-imbita sa kanya. Sunian, nasa panganib ka. Umalis ka na agad. Hindi ako aalis. Dalagang Su, nandito ka na pala. Dalagang Su? Lolo, kumusta po kayo? Dalagang Su? Nag-aalala ako na baka hindi ka makapunta. Dinala ko ang mga kayamanan ko para kumita ng pera. Si Dalagang Su ay isang espesyal na panauhin na ako mismo ang nag-imbita. Sino mang magtangkang hamakin si Dalagang Su ay agad kong palalayasin. Dalagang Su, tayo na sa loob. Davao, Erbao, Sanbao, iba talaga ang handaan ng pinakamayamang tao.
Paano nakilala ni Sunian si matandang Ginoong Gu? Rongrong, huwag mo nang intindihin si Sunian. Pipili na ang lolo ng mapapangasawa ng apo niya. Dapat ikaw ang mapili. Sa inyong lahat, maligayang pagdating sa aking kaarawan. Gaya ng alam ng lahat, ang apo kong si Gunan Feng ay hindi pa kasal. Ngayong araw, pipili ako ng mapapangasawa niya. Naku, Lolo, may masamang nangyari. Anong nangyayari? Binibini ay may dalang bata at balak tumalon. Pinipigilan po siya ni Young Master ngayon. Bilisan nyo, tignan natin. Tatalon si Binibining-gu? Hindi mo pa ba alam? Itong si Binibining-gu ay kapapanganak lang. 3 buwan pa lang ang nakakalipas. Mayroon siyang postpartum depression. Sumunod tayo at tignan natin. Davao, Erbao, Sanbao, tignan din natin ang nangyayari. Sister, bumaba ka na riyan agad. Chango? Lolo, Chango, anong nangyari? Lolo, nagtaksil si Shenli. Ngayong araw, ang sekretarya niya ay nagpadala ng video sa akin. Nagsama sila ng sekretarya niya sa kama. Sister, bumaba ka muna. Ako na ang bahalang mag-ayos nito. Chango, delikado diyan sa itaas. Isama mo ang bata at bumaba na kayo agad. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Lolo, nasasaktan po kayo. Ayos lang ako. Umalis kayong lahat. Chango, Lolo, hayaan niyo po akong sumubok. talagang Su? Gusto mong sumubok? Miss Su, delikadong lumapit sa ate ko ngayon. Sunian, anong gagawin mo doon? Sunian, huwag mong sabihing iniisip mong matutulungan mo si Binibining Gu. Lolo, hayaan niyo po akong subukan. Sige. Dalagang Su, mag-iingat ka. Binibining Gu, kamusta? Sino ka naman? Huwag mo na akong pilitin, hindi ako bababa. Binibining Gu, hindi ako pumunta rito para pilitin ka. Kung ganoon, anong ginagawa mo rito? Narito ako para matauhan ka. Naku, anong ginagawa ni Sunian? Lolo, ang Sunian na ito ay nangahas na buhusan si Binibining Gu. Mapapahamak si Binibining Gu dahil sa kanya. Tumahimik ka. Lolo, Miss Su, pwede ba? Hayaan mong si Dalagang Su ang sumubok. Ang lakas ng loob mong buhusan ako? Talagang bubuhusan kita. Ang taong nananakit sa iyo ay ang lalaking iyon na manloloko. Sunod-sunuran ka sa kanya, pero sa mga taong nagmamahal sa iyo ay nananakit ka. Tingnan mo ang sarili mo. Nasaktan at nasugatan ang lolo at si Young Master Gu. Lolo! Nanfeng! Masakit po ba? Hindi masakit. Peke lang ito. Pakiramdam ko ay nasira na ang mukha ko. Pasensya na po. Binibining Gu. Tingnan mo ang anak mo. Isasama mo siyang tumalon sa gusali. Tinanong mo ba kung payag siya? Umiiyak siya. Naku! Hindi umiiyak ang batang amo. Davao, Erbao, Sanbao, tulungan niyo si Mommy. Bilis, umiyak kayo. Kapag umiyak kayo, siguradong susunod din sa pag-iyak ang batang amo. Umiyak na siya. Anak, bakit ka umiiyak? Tahan na, huwag ka nang umiyak. Binibining Gu, talagang bubuhusan kita. Binubuhusan ko ang iyong kahinaan, ang iyong kawalan ng kakayahan. Binubuhusan kita dahil para sa isang lalaki ay sinasaktan mo ang iyong mga kamag-anak. At lalo na ang sarili mo. Kung hindi ka natatakot mawala, bakit ka matatakot na mabuhay? Ano bang alam mo? Pagkatapos kong manganak, naging pangit ang katawan ko, nalagas ang buhok ko, at araw-araw hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Pero sa panahong iyon, ang asawa ko ay nakipagrelasyon sa bata at maganda niyang sekretarya. Alam mo ba kung gaano kasakit iyon? Alam ko, ang tatlong ito ang mga anak ko, at kamakailan lang din ako ng anak. Magbabago ang hugis ng katawan, malalagas ang buhok. May panganib din noong ako ay manganganak, at marami rin akong tinanggap na turok para hindi mawala ang bata. Nandito pa rin ang mga marka ng turok, at saka, nagtaksil din ang asawa ko. Noong araw na isinilang ko ang mga anak ko, nakipaghiwalay siya sa akin. Ikaw,
Kaya naman, naiintindihan ko ang kalungkutan mo, naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo, pero, ang pagkakamali ng mga lalaki, bakit tayong mga babae ang kailangang magdusa? Kung hindi nila tayo mahal, dapat nating mahalin ang ating sarili. Bumaba ka na rito. Sige, Nagawa iyon ni Dalagang Sue. Nailigtas niya talaga si Binibining Gu. Binibini, narito na ang asawa niyo. nandito na siya, nandito na siya. Binibininggo! Changle, okay ka lang ba? Lolo, Nanfeng, nandito siya. Ayaw ko siyang makita. Sige. Magpapatawag ako ng tao para paalisin siya ngayon din. Huwag. Binibining Gu. Kailangan mo siyang harapin. Haharapin siya? Hindi lang basta pagharap, kundi dapat ay magbihis ka ng magarbo. President Shen, iba talaga ang pinakamayamang si Pamilya Gu. Napakaluhoso rito. Kapag wala na si Gu Chango, mamamana na natin ang trilyong dolyar niyang kayamanan. Sa atin na ang lahat ng ito. President Shen, talaga bang mawawala na si Binibininggu? May postpartum depression si Gu Changle? Balita ko ay nandoon na siya sa rooftop at handa nang tumalon. Bakit hindi ko nakikita sina matandang Ginoong Gu at Young Master Gu? Busy sila sa pag-aayos sa labi ni Gu Changle. Shenli, ako ba ang tinutukoy mo? Gu Changle. Bakit nandito pa siya? Shenli, hindi ako tumalon mula sa gusali. Masyado ka bang nadismaya? Asawa ko! Hindi ko naisip ang ganoon. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Huwag ka nang umarte. Salamat sa pagpapadala sa akin ng video na ito. Ito ang ebidensya ng pangangaliwa mo. Habang kasal tayo, gusto ko nang makipaghiwalay. Ikaw ay aalis ng walang kahit na ano. Asawa ko? Shenli, kami sa grupong Gu ay babawiin ang lahat ng puhunan namin sa pamilya Shen. Kapag naputol ang daloy ng pondo, maghintay kang mabangkarote. Naglakas loob kang apihin ng apo ko na si Gu Zhengguo. Ito ang nararapat sa iyo. Asawa ko. Siya ang tumukso sa akin. President Shen, hindi iyan ang sinabi mo kanina. Asawa ko, patawad. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shenli, paano kaya ako nagkagusto sa isang basurang tulad mo? Lumayas ka. Ayoko na kitang makita. Asawa ko, wag na po. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Ilayo siya. Binibining Gu, ano ang nararamdaman mo ngayon? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi pala mahirap na makalaya sa nakaraan. Binibini, ngumingiti na po ang batang amo. Binibining Gu, congratulations sa iyong bagong simula. Sunian, salamat sa iyo. Napakahusay talaga ni Sunian. Mula nang makipaghiwalay si Sunian, ay patuloy siyang nagbabago, lalo siyang nagiging kahanga-hanga. Sige na, ngayon naman ay pipili na ako na magiging asawa ng apo ko. May napili na ako. Nakapili na si matandang Ginoong Gu ng mapapangasawa ng kanyang apo. Ngayon, lahat ng mga kilalang dalaga sa Jiangcheng ay narito. Gusto ng lahat na makuha si Young Master Gu para maging asawa ng apo ng pinakamayamang tao. Pero wala pang paligsahan. Nakapili na agad si matandang Ginoong Gu? Nakapili na si matandang Ginoong Gu. Hindi ko pa naipapakita ang galing ko. Lolo, hindi po ba dapat hayaan niyo muna ang lahat na magpakitang gilas? Lahat ng narito ngayon ay mga anak ng tanyag na pamilya. Siguradong hindi matatawaran ang kanilang pinag-aralan at talento. Pero sa pagpili ko ng mapapangasawa ng apo ko, mas mahalaga sa akin ang kanyang pagkatao. Ang napili kong apo sa tuhod ay tapat, matalino, matapang at matatag. Siya talaga ang pinapangarap kong manugang. Lolo, sino po siya? Lolo, pakisabi na po sa amin. Siya ay si Dabao, Erbao, Sanbao. Tapos na ang misyon. Huwag na tayong makisali sa gulo. Uwi na tayo. Ang napili kong mapapangasawa ng apo ko ay walang iba kundi si Sunian. Sunian? Bakit siya ang napili? Dalagang Su? Maaari mo bang pakasalan ng apo kong si Nanfeng at maging asawa niya? Lolo, gusto niyo po ba akong ipakasal kay Young Master Gu? Pinili talaga ni matandang Ginoong Gu si Sunian?
Bakit niyo hahayaang makapasok si Sunian sa pamilya ng pamilya Gu? Bakit hindi? Dahil hiwalay na sa asawa si Sunian at may anak na rin siya. Tumahimik ka. Nagpakasal kami noon, ano naman kung may anak na siya? Tama ang sinabi ni Sunian. Hindi natin kasalanan kung makatagpo tayo ng masamang lalaki, hindi iyon madilim na nakaraan, kundi bahagi lang ng ating pinagdaanan. Sunian, pakasalan mo ang kapatid ko. Ako, Sunian, Young Master Gu. palagi akong minamadali ni Lolo na magpakasal. Sa totoo lang, wala naman akong balak magpakasal. Hanggang sa nakilala kita, iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. Bigla akong gustong magpakasal. Sunian, para sa unang sayaw ngayong gabi, maaari ba kitang maisayaw? Siyempre naman. Sige, sumayaw kayo. Sayaw na, sayaw na, sayaw na. Bagay na bagay talaga sina Nanfeng at Dalagang Su. Bakit nangyari ito? Nagpakahirap tayong magplano, pero sa huli ay si Sunian pa ang nakinabang. Lolo, Bakit ikaw na naman? Mula nang pumasok ka, paulit-ulit mo nang binabastos si Dalagang Su. Hindi ka welcome sa birthday party ko? Kaya pakiusap, umalis na kayo agad. Pinalayas talaga tayo ni matandang Ginoong Gu. gusto kong mapangasawa si Kuya Jingshen. Pero nagustuhan ni Kuya Jingshen si Sunian. Gusto kong maging manugang ng pinakamayamang tao. Pero si Sunian na naman ang napili. Kuya, lagi na lang sinisira nitong si Sunian ang mga plano natin. Sunian, Kuya, Huai Ching, anong nangyayari sa iyo? masakit ang tiyan ko. Kuya, talagang mahina ang tiyan mo. Dati ay si Sunian ang nag-aalaga sa iyo. Ngayong masakit ang tiyan mo, tawagan mo na agad si Sunian at papuntahin mo siya rito para ipagluto ka ng lugaw. Sumasayaw sina Sunian at Young Master Gu. Pupunta kaya siya? Si Sunian ay parang libreng katulong lang sa bahay natin. Mahal na mahal niya si Kuya. Siguradong pupunta iyon. Huwag kang mag-alala. Tatawagan ko siya. Young Master Gu, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Sunian, masakit ang tiyan ko. Pumunta ka agad dito at ipagluto mo ako ng lugaw. Dalagang Su, Lolo, salamat po sa pag-imbita. Kailangan ko na pong umalis dahil may gagawin pa ako. Sunian, Young Master Gu, makakahanap ka rin ng babaeng mas hihigit pa sa akin. Dalagang Su. Davao, Erbao, Sanbao, nandito na tayo. Pupuntahan na natin ang walang kwenta ninyong ama. Bakit wala pa si Sunian? Nandiyan na si Sunian. Sabi ko na sa inyo ang kuya ko lang ang mahal niya. Isang tawag lang ng kuya ko. Siguradong magmamadali siyang pupunta rito. Sunian, bakit ngayon ka lang? Baka hindi ka napansinin ng kuya ko. Masakit ang tiyan mo? Ako pa rin ang mahal niya. Ako lang ang laman ng puso niya. Bumalik ka na at ipagluto mo ako ng lugaw. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Binura ko na ang lahat ng contact information ko. Wala na akong pakialam kung masakit ang tiyan mo. Ang isang matinong ex, dapat ay itinuturing na wala na, kaya huwag mo na akong tatawagan para mang-abala. Anong sinasabi mo? Gusto mo pa bang bumalik ako para paglutuan ka ng lugaw? Matulog ka na lang. Doon sa panaginip mo, lahat ay posible. Mga mahal ko, tara na. Sunian, Huai Ching, anong klaseng ugali iyan, Sunian? hindi maganda ang ugali ni Sunian. Pero sa 2 beses na ito, hindi mo nagawa ng maayos ang mga iniutos ko. Dapat mo itong pag-isipang mabuti. Ako. Hoy. Naintindihan ko na. Huai Ching,
Kakakuha ko lang ng balita. Wala na ang lola ko sa ospital. Sister-in-law, ang lola mo ay ang sikat na math professor na si Elder Bai. Ang itinatag niyang Chinghe Technology ay may hawak ng pinakabagong teknolohiya ng chip. Weiwei, dapat alam mo na pinili kita dahil isa kang heredera ng pamilyang Bai. Inialay ni Elder Bai ang buhay niya para sa teknolohiya, wala siyang sariling anak. Ikaw ang tanging apo na inampun niya. Ngayong wala na si Elder Bai, ang Chinghe Technology ay dapat ikaw na ang magmamana, di ba? Isang negosyante lang si Lu Huaiching. Masyado siyang ambisyoso. Matagal na niyang gustong makuha ang Chinghe Technology. Ito rin ang dahilan kung bakit niya ako pinili. Huaiching, ang tawag na ito ay para papuntahin ako sa libing at para pamunuan na ang Chinghe Technology. Sabay tayong pupunta sa libing at pagkatapos niyon, magpapakasal na tayo. Kuya, sister-in-law, gawin na natin ang dapat nating gawin. Huwag mo nang intindihin ang Sunian na iyon. Si Sunian ay isa lamang hamak na may bahay na walang binatbat, Lu Huaiching. Huwag ka nang magpaapekto sa kanya. Davao, Erbao, Sanbao. Sa wakas ay tahimik na ang paligid natin. Nananaginip pa rin ang walang kwenta ninyong ama. Minahal ko siya noon, pero ngayon ay hindi ko na siya gusto. Pati na sina Young Master Fu at Young Master Gu. Minsan lang ako maging martir sa pag-ibig. Hinding-hindi na ako muling iibig pa. Ang misyong ibinigay ng Good Mom System ay tapos na. Ngayon ay maaari ko nang tuparin ang iyong kahilingan. Host, bilis at humiling ka na. Gusto ko ang 2 bilyon ay maging 10 bilyong dolyar. Pumasok na ang pera. 10 bilyong dolyar. Pumasok na ang 10 bilyong dolyar. Davao, Erbao, Sanbao. Kumita tayo ng 10 bilyong dolyar. Tagumpay, host. Isang maliit na layunin ang natapos na. Anong Young Master Fu? Anong Young Master Gu? Anong walang kwentang ama? Kahit pagsama-samahin pa silang lahat, walang tatalo sa bango ng 10 bilyong dolyar. Dapat talagang magpayaman ang mga babae. Nakita mo ba ang balita? Wala na si Elder Bai? Oo, kumalat na ang balita sa lahat. Pasensya na. Sino ang sinasabi ninyong wala na? Ang sikat na math professor na si Elder Bai ay wala na. Hindi mo ba nabalitaan? Bakit ito nangyari? Napag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Tatalikuran mo ba talaga ang iyong pag-aaral para lang malis dito? Magpapakasal na po ako. Napakaganda ng kinabukasan na naghihintay sa iyo. Ibibigay mo ba talaga ang lahat para lang sa isang lalaki? Nakapagdesisyon na po ako, Guro, paalam. Niyan. Kung saktan ka man nila, bumalik ka lang. Hihintayin kita rito. Hindi ko akalain na ang huling pagkikita nating iyon ay magiging huli na pala talaga. Davao, Erbao, Sanbao, Ulil. Ang mami nyo, bata pa lang ay wala na akong pamilya. Hanggang sa nakilala ko si Elder Bai. Siya ang aking guro. Turingan namin ay parang magkaibigan at mag-ina. Pero wala na siya. Kailangan kong mapuntahan si Guro. Ang mabuting ina system ay naglabas ng misyon para sa araw na ito. Isama lang ang mga bata sa seremonya at makakakuha kayo ng isang misteryosong sorpresa. Misteryosong sorpresa. Mga anak, ano kaya ang misteryosong sorpresang ito? Academician Shen, nakikiramay ako. Academician Shen. Siya ang estudyante ni Elder Bai, si Shen Yanxi. Hindi lang kagalang-galang ang pinagmulan niya, siya rin ang pinakabatang academician sa Chinese Academy of Sciences. Ang guwapo niya. Nandito ka na pala? Academician Shen. May huling habilin ba si Grandma Bai bago siya nawala? May hinihintay ang guro. Sino? Hinihintay ng guro si Flying Eagle. Si Flying Eagle? Ang henyong dalaga sa computing na si Flying Eagle. Balita ko si Flying Eagle ang pinakapaboritong estudyante ni Elder Bai. 21 taong gulang pa lang si Flying Eagle noon. Nang lutasin niya gamit ang quadratic equations ang 3 pinakamahirap na problema sa mundo na ikinamangha ng lahat. Pero hindi alam ang dahilan, bigla siyang naglaho, kaya nang hinayang ang lahat. Hinihintay ng guro si Flying Eagle. Bago nawala ang guro, paulit-ulit niyang sinasabi. Siya. Bumalik na ba siya? Guro. Bumalik na ba siya?
Mabuti nang hindi siya bumalik. Ibig sabihin ay masaya ang buhay niya. Hindi na siya babalik. Sayang at nagretiro na ang henyong si Flying Eagle. Pero ang hipag ko ay ang nag-iisang apo ni Elder Bai. At siya rin ang may-ari ng Qinghe Technology. Manahimik ka. Bai Weiwei. Alam mo ba kung bakit ka inampun ng guro? Dahil iyon sa iyo, may pagkakahawig ka kay Senior Sister Flying Eagle. Kaya pala isa ka lang pampalit. Si Senior Sister Flying Eagle ang alamat ng ating Qinghe. Hindi ko papayagang bastusin siya ng kahit sino. Hindi ko akalaing si Academician Shen ay numero 1 tagahanga ni Flying Eagle. Senior brother, si Senior Sister Flying Eagle ay idolo ko rin. Labis ko siyang iginagalang. Narito ang nasa ilalim ng pangalan ng guro na 30% ng mga shares, ililipat na ito sa iyo ngayon. Ikaw na ang magmamana ng Qinghe. Napakahusay. Ako na ang magmamana ng Qinghe. Isang karangalan na si Senior Sister Flying Eagle ay may pagkakahawig sa akin. Salamat sa iyo. Weiwei, tanggapin mo na iyan. Senior brother, hindi ko bibiguin ang guro. Sandali lang. Sunian, anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba akong pumunta? Burol ito ni Elder Bai. Nandito nga ako para bisitahin si Elder Bai. Bibisitahin niya si Elder Bai? Ano bang relasyon niya kay Elder Bai? Guro, narito na po ako. Patawad po. Huli na po ang pagbabalik ko. Hinto. Anong ginagawa mo? Sunian, burol ito ng lola ko. Lola mo? Sunian, hindi mo pa ba alam na ang hipag ko ang tanging apo na inampon ni Elder Bai? Inampun ka pala ni Elder Bai. Sunian, alam kong naiinggit ka lang sa akin, pero walang silbi ang inggit mo. Burol ito ng lola ko, kaya ako ang masusunod dito. Hindi ba't gusto mong makita ang lola ko? Pwes, hindi kita hahayaang makita siya. Tama, hindi ka namin papayagan. Siguradong gusto rin akong makita ni Elder Bai. Sunian, sino ka ba sa akala mo? Umalis ka na. Sister-in-law. Sunian, huminto ka. Sandali lang po. Sino ka? Si Bailao ang aking guro. Ako si Shen Yancy. Ikaw pala ang junior ko. Gusto mo rin ba akong pigilan? Si Bai Weiwei ang apo ng aking guro. Kaya dapat lang na pumanig ako sa kanya. Apo siya ni Bailao, pero alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Ako ay Isa lang siyang hamak na may bahay. Lu Huaicheng? Anong sinabi mo? Sunian, bakit? May mali ba sa sinabi ko? Oo. Nakuha mo nga ang loob ni na Fu Jingshen at Gunan Feng, pero ginamit mo lang naman ang galing mo sa pagluluto at pag-aalaga ng bata. Hindi ba't ako naman ang bumuhay sa iyo noon? Ang mga narito ngayon ay puro mga eksperto sa akademya, ang isang hamak na tulad mo. Umalis ka na rito. Academician Shen, may problema po. Ang computing power ng pinakabagong chip ay nagkaroon ng system bug. Anong sinabi mo? Patingin ako. Kaya ko itong ayusin. Sunian, sinasabi mo bang kaya mong ayusin ang mga butas sa computing system? Haha, napakalaking biro nito. Tama na, Sunian. Huwag ka nang magpahiya. Babala. May nakitang butas sa computing system, ayusin ito sa loob ng 60 segundo. Kung hindi, ang paggawa ng pinakabagong chip ay tuluyang hihinto. 60 segundo na lang ang natitira. Magsisimula na ang 60 segundong countdown. 60-50 Aayusin ko na ang mga butas ngayon din. Academician Shen, anong nangyayari? Hindi pwede. Hindi pa rin talaga pwede. Gamit ang bitwise operation, hindi mo maaayos ang mga butas na iyan. Naiintindihan niya ito. Sunian, ikaw na ang gumawa. Academician Shen, Hinahayaan ni Academician Shen si Sunian na gawin ito? Kaya ba niya? Isa ito sa 3 pinakamahirap na problema sa mundo. Sigurado ka bang kaya mo? Kaya ko po. Bakit hindi ko naisip iyon? Nakuha na ang sagot. Naresolba na rin sa wakas. Flying Eagle, napakahusay mo. Darating ang araw na ang pangalang Flying Eagle ay babago sa sistema ng algorithm sa mundo. Dadalhin ang China sa rurok ng tagumpay at magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magaling.
Academician Shen, bakit mo hinayaan si Sunian na ayusin ang error? Siguradong hindi niya kaya yan. 10 segundo na lang ang natitira. 10, 9, 8, 7. Sunian, dahil sa iyo, naparalisa ang pagbuo ng pinakabagong chip. Napakalaking gulo ang ginawa mo. 3, 2, ding, ligtas na ang lahat. Naayos na ang error. Naayos na ang error. Talaga bang nagawa ni Sunian na maayos ang computing error? Ayos na. Paano mo nagawa yon? Sunian, bakit marunong ka sa computing? Sino ka ba talaga? Lu Huaiching, sa tingin mo ba isa lang akong hamak na housewife na umaasa lang sa iyo, tama ba? Pero noong ikakasal pa lang tayo, lumuhod ka para magmakaawa sa akin. Niyan, magpapakasal na tayo. Pagkatapos nating ikasal, huwag ka nang magtrabaho sa labas. Ako na ang magtatrabaho para sa iyo. Hindi ko kailangang umasa sa iyo. Ako. Niyan, masyado akong busy sa trabaho, araw-araw may mga meeting at lakad, at hindi pa maayos ang pakiramdam ng sikmura ko. Pagkatapos nating ikasal, alagaan mo na lang ako, alagaan mo ang munti nating tahanan. Ako ang bahala sa labas, at ikaw sa loob, sama-sama nating pagandahin ang ating buhay. Sige. Noong nag-propose ka, lumuhod ka sa harapan ko. Nagmakaawa kang huwag na akong magtrabaho. Sabi mo bubuhayin mo ako. Pagkatapos nating ikasal, binigyan kita ng pamilya at nagsilbi ako ng husto sa bahay na ito. Pero ang kapalit lang pala ay ang sabihing umaasa lang ako sa iyo. Ako? Tinatatanong mo kung sino ako? Sasabihin ko na sa iyo ngayon, ikaw ang bumali sa aking mga pakpak. Ako ang tunay na Flying Eagle. Flying Eagle. Siya ang henyong computing girl na si Flying Eagle. Sa wakas ay nagpakita na rin si Flying Eagle na nawala ng maraming taon. Senior Sister Flying Eagle? Ikaw nga. Sino ka? Flying Eagle. Tama. Ako nga si Flying Eagle. Si Sunian ay si Flying Eagle? Hindi! Imposible ito. Sunian, hindi ikaw si Flying Eagle. Huwag mong isipin na porke marunong ka ng kaunti, ay maaari mo nang gayahin si Flying Eagle. Sinasabi mong ikaw si Flying Eagle. May ebidensya ka ba? Hindi ako nagpakita sa publiko noon. At ngayon ay wala na rin ang aking guro. Wala akong ebidensya. Tingnan ninyo, wala siyang ebidensya. Sunian, isa kang manloloko. Tapos na ang misyon ng Good Mother System. Ngayon ay may matatanggap kang isang misteryosong sorpresa. Isang pildoras para magising ang mga wala na. Pildoras para magising ang mga wala na? Host, sa totoo lang, hindi pa wala si Elderby. Hindi pa wala si teacher? Nagkamali lang ng pagsusuri ang peking doktor. Bilisan mo at painumin si Elderby ng gamot na ito para gumaling siya. Kapag nainom niya ang gamot na ito, muling magkakaroon ng pag-asa si Elderby. May pag-asa pa palang maligtas si teacher. Sunian, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa lola ko. May ebidensya ako para patunayan ang sarili ko. Pero ang ebidensya ay nasa kay Elderby. Paraanin niyo ako. Paraanin niyo siya. Academician Shen? Sabi ko paraanin siya. Bakit pinoprotektahan ni Academician Shen si Sunian? Isang hamak na mang-aagaw lang si Sunian. Teacher, ako po ito. Narito na po ako. Ililigtas ko po kayo ngayon. Sunian, anong ipinainom mo sa lola ko? Mga tao, bilisan niyo at hulihin siya. Bitawan niyo ako. Guro! Guro! Sunian, anong ginawa mo kay Guro? Sunian, napakasama mo. Wala na si Elderby pero sinira mo pa ang labi niya. Hindi ko sinira ang labi ni Elderby. Buhay pa si Elderby. Anong sinabi mo? Nagkamali lang ang doktor. Hindi pa wala si Elderby. Ang gamot na iyon ay para iligtas si Elderby. Tama na, Sunian. Gumagawa ka lang ng dahilan. Ngayon, tuturuan talaga kita ng leksyon. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Sunian, sa tingin mo ba ay kaya mong magpanggap bilang henyong si Flying Eagle? Kung gusto mong maging si Flying Eagle, sa susunod na buhay na lang. Tigil!
Buhay si Elder Bai. Tama ba ang nakikita ko? Nagkamalay na si Elder Bai. Guro? Guro, saan ka pupunta? Dahan-dahan lang. Ikaw ba yan? Ikaw na ba ang nagbabalik? Ako nga po. Guro, nandito na ako. Ikaw pala. Akala ko hindi na kita muling makikita. Guro, patawad po, nagkamali ako. Bakit ka bumalik? Pinahirapan ka ba nila sa labas? May nangapi ba sa'yo? Elder Bai, kilala niyo po si Sunian? Ang Sunian na iyan ay isang hamak na may bahay lang. Kasama na ng kuya ko si Ate Weiwei, iniwan na siya. Sila ba iyon? Elder Bai. May bahay? Ang lakas ng loob mong sabihin iyan. Guro. Ako. Sa dami ng pwedeng naging kabit ka pa? Mamaya, parurusahan kita at aalisin sa pamilyang ito. Elder Bai. Ikaw ba ang asawa ni Nian? Ako nga po. Elder Bai, siya po ang presidente ng Lu Group na si President Lu. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagtataksil. Dahil pinakasalan mo si Nian, bakit ka nangaliwa? Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang hiyaan. Noong nasa rurok si Nian ng kaniyang kasikatan, nagretiro siya para sa iyo. Bakit mo hinayaang mawala ang lahat sa kaniya? Ang sampal na ito ay mula sa akin. Ang kayamanang iniingatan namin ay ginaganito mo lang. Sino ka ba sa akala mo? Guro, sino ba talaga siya? Makinig kayong lahat. Si Sunian ay ang pinakamagaling kong estudyante. Siya rin ang henyong nasa likod ng Flying Eagle. Si Sunian ay si Flying Eagle? Hindi pala isang simpleng may bahay si Sunian. Siya talaga ang henyong si Flying Eagle. Si Sunian ay si Flying Eagle? Si Sunian pala talaga si Flying Eagle. Senior Sister Flying Eagle, kumusta ka? Junior, kumusta ka? By Weiwei, balak ko sanang ibigay sa iyo ang 30% ng aking mga share sa kumpanya, pero ngayong bumalik na si Nian, mapupunta na ang lahat ng ito kay Nian. Lola. Guro, mabuti na po ang inyong kalusugan. Maari nyo na pong ipagpatuloy ang pamamahala sa Qinghe Technology. Matanda na ako. Nian, walang problema kung nagkamali ka man ng landas, basta't mayroon kang lakas ng loob na magsimulang muli. Ikaw ang pinakamahusay na tagapagmana na hinubog ko. Noong iniwan mo kami, hanggang ngayon ba ay ayaw mo pa ring bumalik? Handa na po ako. Ipinapahayag ko na si Sunian na ang opisyal na magmamana ng Qinghe Technology. Magandang araw po, President Su. Kay Sunian na ang Qinghe Technology? By Weiwei, inampun lang kita dahil nakita ko sa iyo ang bakas ni Nian kaya kita kinupkop. Hindi ko akalaing magagawa mo ang nakakahiya at immoral na bagay na iyon. Ngayon ay itinitiwalag na kita sa pamilyang Bai. Bahala ka na sa buhay mo. Nian, tayo na. Tapos na ang lahat. Nian, maligayang pagbabalik. Senior, maligayang pagbabalik. Flying Eagle, maligayang pagbabalik. Ilang taon na ang nakalipas mula nang umalis ako. Salamat at naaalala nyo pa rin ako. Sa mga taong lumipas, lagi kong naaalala ang dati nating pangarap. Darating ang araw na ang pangalang Flying Eagle ay babago sa takbo ng algorithm sa buong mundo, dadalhin ang ating bansa sa rurok ng tagumpay, at ipagmamalaki ang ating lahi. Darating ang araw na ang pangalang Flying Eagle ay babago sa takbo ng algorithm sa buong mundo, Dadalhin ang ating bansa sa rurok ng tagumpay. At ipagmamalaki ang ating lahi. Magtulungan tayo para sa pangarap na ito. Laban. Senior, Junior, Senior, ipinagtimpla kita ng kape. Tingnan mo kung magugustuhan mo ang lasa. napakasarap. Kung ganoon, araw-araw na kitang ipagtitimpla ng kape. Salamat. Senior, hindi ko pa naiintindihan ang bahaging ito. Dapat ay ganito ang pagkalkula dito.
President Lu, may problema sa kumpanya. Magsalita ka? Kumakalat sa labas na nagtataksil ka raw sa asawa mo at pinabayaan mo ang iyong pamilya. Gumawa pa sila ng kanta para pagtawanan ka. Anong kanta? Ang CEO ng Lu Group ay napakahangal. Itinuring na perlas ang isang buhangin. Ang swerte ay dumaan na sa kanyang harapan, ngunit ang malaking kayamanan ay hindi niya nahawakan. Hindi nahawakan. President Lu, masamang balita po. Pagkabukas ng stock market, bumagsak agad ang stocks ng Lu Group. Ano? President Lu, napakasama po ng balita. Marami pong mga business partner ang tumawag at sinabing kakanselahin na nila ang pakikipagtulungan sa atin. Paanong nangyari ito? President Lu, ano na po ang gagawin natin? President Lu, sumasakit na naman ba ang sikmura nyo? President Lu. President Lu. Sunian, nagsisisi na ako. Kuya, Huai Ching. Nasa ospital ako. kuya. Si Special Assistant Lee ang nagdala sa iyo rito sa ospital. Sabi ng doktor, nagkaroon ka ng pagdurugo sa sikmura. Huai Ching. Dati pa namang mahina ang sikmura mo. Dati, si Sunian ang nag-aalaga sa iyo. Sa tingin ko, si Sunian ang may kasalanan. Ma, hindi mo ba nabalitaan? Si Sunian ang henyong si Flying Eagle. Ngayon, hawak na niya ang Qinghe Technology at naging bagong bilyonaryo na siya sa teknolohiya na si President Su. Sa tingin ko, ikaw ang may kasalanan. Dahil ikaw ang nag-udyok kay kuya na makipagdiborsyo noon. Bakit mo ako sinisisi? Hindi ba't naisip mo rin noon na ang losyang na si Sunian ay hindi karapat-dapat para kay kuya at tinanggap mo pa ang Bai Weiwei na iyon bilang hipag mo? Para sa akin, ikaw ang dapat sisihin. Ma, bakit ganyan ka magsalita? Kasalanan mo talaga ito. Ma, kung ganoon, kailangan nating pag-usapan ito ng maayos. Huai Ching, saan ka pupunta? Uuwi na ako. Ma, huwag na tayong mag-away. Sino ang mag-aakalang ganoon pala kagaling si Sunian? Hindi maaari. Habang buhay siyang kabilang sa ating pamilya Lu, hanggang sa huli ay sa atin pa rin siya. Magpapadala ako ng mga tao para kunin siya pabalik. Mahal, isusuot mo ba ang suit na ito bukas? Paplansahin ko ito at isasabit. Mahal, itaas mo ang paa mo. Mahal, pagod ka ba sa trabaho ngayong araw? Para sa pamilyang ito, nagpakapagod ka. Imamasahe kita. Sunian. Umalis na si Sunian. Wala na siya. Truffle chicken porridge? Ito ang lugaw na niluto ni Sunian. Bumalik na si Sunian. Narito ka na pala? Nabalitaan kong naospital ka. Dahil sa pagdurugo ng sikmura, ipinagluto kita ng lugaw. Maupo ka na at kumain. Sunian? Si Sunian nga talaga. Sunian. Huai Ching, Bai Weiwei? Bakit ikaw? Huai Ching, syempre ako ito. Hindi ba sabi mo pagkatapos ng libing ay magpapakasal na tayo? Huai Ching, magpakasal na tayo. Bai Weiwei? Hindi na kita papakasalan. Iiwan mo na ako? Lumayas ka sa bahay ko. Ayaw na kitang makita pa. Lu Huai Ching, napakawalang puso mo naman. Lu Huai Ching, akala mo ba ay bumalik na si Sunian?
Ano bang iniisip mo? Si Sunian ay ang henyong si Flying Eagle. Noon, nagretiro siya para sa pag-ibig at naging isang masunuring asawa para sa iyo. Pero minata mo siya dahil isa lang siyang housewife at ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Sa tingin mo ba ay babalik pa siya? Tumahimik ka. Ayaw mo akong magsalita, pero mas lalo kong sasabihin. Hindi na babalik si Sunian, ayaw na niya sa iyo. Sabi ng tumahimik ka. Narinig mo ba? Maglaho ka na. Huwag mo akong piliting saktan ka. Special Assistant Lee, tulungan mo akong mag-order ng 20 karat. Hindi, ng 30 karat na singsing na may brilyante. President Lu, para saan ang in-order mong singsing? Magpo-propose ako kay Sunian. Babawiin ko siya. Ang pananaliksik para sa pinakabagong chip ay naantala dahil sa problemang ito sa matematika. Bakit hindi ko ito malutas? Davao, Erbao, Sanbao, bakit kayo umiiyak? Gutom na ba kayo? Naku, pasensya na. Mga anak, kapag gumagawa si mami ng mga problema, nakakalimutan ko nang gawan kayo ng gatas. Gagawa na si mami ng gatas nyo ngayon din. Ma'am, kumusta po kayo? Sino kayo? Ma'am, pinapabalik na po kayo ni Madam Lu. Madam Lu? Wala na kaming anumang ugnayan ni Pamilya Lu. Hindi ako babalik. Ma'am, pasensya na po sa gagawin namin. Dalhin siya. Sa tingin mo ba si Sunian ay papayag sa alok kong kasal? President Lu, basta ipakita niyo po ang inyong katapatan, siguradong papayag si ma'am. Sana nga. Hello? Masamang balita, President Lu. Kinuha po si ma'am ng inyong ina. Anong sinabi mo? Ang sakit. Ito ba ang lumang bahay ng Pamilya Lu? Nandito na ako ulit. Sunian, gising ka na pala. Nakikilala mo pa ba ako? Madam Lu. Mabuti naman. At nakikilala mo pa ako. Madam Lu, ang ginagawa mo ay iligal na pagkulong. At malala na itong paglabag sa aking kaligtasan. Maaari kitang kasuhan. Sunian, talagang nag-iba ka na. Dati ay hindi mo man lang magawang magsalita ng ganyan sa akin. Ma, siya na ngayon ang bagong sikat sa teknolohiya na si President Su, kaya natural lang na mataas ang tingin niya sa sarili. Sunian, aamin ka ba sa iyong pagkakamali? Pagkakamali? Marami kang nagawang mali. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Basta't humingi ka ng tawad sa akin. Kakakalimutan ko na ang lahat. At hahayaan kitang makipagbalikan kay Huai Ching. Magiging isang pamilya pa rin tayo pagkatapos nito. Madam Lu, tinatanggihan ko ang pagkakataong ibinibigay mo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sunian, naglalakas loob ka bang hindi humingi ng tawad? Kung ganoon ay gagawin ko ang... Anong gagawin nyo? Kung ayaw mong humingi ng tawad, ako na lang ang hihingi ng tawad sa iyo. Mahal kong manugang. Ako rin. Hihingi ng tawad. Sister-in-law. Buting menugang babae. Sister-in-law. Hinding-hindi ko matatanggap ang dalawang tawag na iyan. Mabuting menugang babae. Kasalanan ko ang lahat noon. Hindi ko sana hinayaan si Huai Ching na makipagdiborsyo sa iyo. Sister-in-law, hindi ko rin dapat kayo minaliit. At kinalaban kayo. Pamilya pa rin tayo. Ang mga nangyari sa nakaraan ay hayaan na nating lumipas. Sa hinaharap, mamumuhay tayo ng masaya ng magkakasama. Madam Lu, Binibining Lu, makinig kayong mabuti. Nagdiborsyo na kami ni Lu Huai Ching. Kayong tatlo sa pamilya nyo, ayusin nyo ang buhay nyo dahil iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Mabuting menugang babae. Sister-in-law. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ni Anyan? Maayos ka lang ba? Ni Anyan?
Nian, pakasalan mo ako. Sanay na ako na makita kang laging nasa itaas. Sanay na ako sa pagiging malamig at pagkamuhi mo sa akin. Ngayong bigla kang lumuhod. Ano na namang palabas ito? Alam ko, marami akong nagawang pagkakamali noon at nasaktan kita. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon? Babawi ako sa iyo ng maayos. Babawi? Lu Huaiqing. Noon ay tinalikuran ko ang lahat para sa iyo. Nagsilbi ako na parang alipin kay Pamilya Lu. Pero ano ang napala ko? Ang napala ko ay ang pang-aapi ng nanay mo, ang pagkapahiya mula sa kapatid mo, at ang pagtataksil mo. Nakalimutan mo na ba? Sa mismong araw na isilang ko ang 3 anak nating babae, ay iniwan mo ako. Nian, patawad. Mula bata, ay tinuruan na ako bilang tagapagmana na unahin ang sariling kapakanan sa lahat. Pero noong tuluyan na kitang nawala, doon ko lang napagtanto na ikaw ang pinakamahalaga sa lahat. Mahal kita, babawi talaga ako sa iyo, Nian. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ililipat ko ang lahat ng shares ng Lu Group sa ilalim ng pangalan mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian ko. Lu Huaiqing, minahal kita noon, at tinanggap ko ang bunga ng naging desisyon ko. Pero ngayon, ang huli mong pagpapakita ng pagmamahal ay wala nang halaga sa akin. Ang mga ari-arian mo, ayaw kong madumihan ang kamay ko. At ikaw, ayaw ko na sa iyo. Nian, huminto ka. Madam, huwag po muna kayong umalis. Lu Huaiqing, ano ang balak mong gawin? Nian, walang silbi ang pakikipag-usap ng maayos sa iyo. Kaya naman wala akong choice kundi ang ikulong ka sa tabi ko. Lu Huaiqing, nababaliw ka na ba? Kapag nawala ka, talagang mababaliw ako. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Mabait kong menugang, bigyan mo naman ng isa pang pagkakataon si Huaiqing. Sister-in-law, magpakasal ka na uli sa kuya ko. Nananaginip kayo ng gising. Bitawan niyo ako. Tulong, saklolo. Nian, huwag ka nang sumigaw. Walang magliligtas sa iyo ngayon. Sinong nagsabing walang tao? Junior, Dabaw Erbaw Sanbaw. Junior, bakit kayo nandito? Senior, pagkaalis mo, nagsimulang umiyak ng malakas sina Dabaw, Erbaw, at Sanbaw. Naramdaman kong may hindi tama, kaya tiningnan ko ang CCTV at nakita kong may kumuha sa'yo. Kaya naman hinanap namin kayo rito. Mga anak, kayo talaga ang mga lucky charm ni Mommy. Muli nyo na namang iniligtas si Mommy. Dabaw Erbaw Sanbaw, napakatalino nyo talaga. Muntik ko nang malimutan ang 3 batang ito. Mabuting menugang na babae. Basta't pumayag kang bumalik, tatanggapin ko na sila. Tutal, bigyan mo na lang ako ng apo sa susunod. Nananaginip ka pa rin ng gising. Ano pang hinihintay nyo? Ibalik nyo rito ang asawa ko. Opo. Saan galing ang gintong liwanag na iyan? Parang nanggagaling iyan sa 3 batang iyan. Sugod. Sunian, ang 3 batang ito, sino ba talaga sila? Anong nangyayari rito? Host, sina Dabaw, Erbaw, at Sanbaw ay 3 munting anghel na bumaba sa lupa. Kapag sinubukan silang saktan ng iba, ako mismo ang kikilos. Madam Lu, makinig ka ng mabuti. Ang mga anak ko ay hindi malas. Sila ay mga munting swerte. Dahil sa kanila, ang $1 milyong ay naging $10 bilyong. Sila rin ang tumulong sa akin para mahanap ang sarili ko. Ang mga batang ito ay mga munting swerte pala. Nawala na sa akin si Sunian, at pati ang mga munting swerte ay nawala rin. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sila pala ang mga munting swerte. Tama ang sinasabi sa kanta. Ang napakalaking kayamanan na ito ay hindi ko nakuha, talagang hindi ko nakuha.
Senior, anong nangyari sa'yo? Bigla kong naisip kung paano sasagutin ang huling problem sa math. Bumalik na tayo agad. Senior, sabihin mo sa akin. Sunian, Walang hiya ka, magsisi ka ngayon. ni Anian. Ayaw na niya talaga sa akin. Ibinuka na niya ang kanyang mga pakpak at tuluyan nang lumipad palayo. Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating dito sa press conference ng Chinghe Technology. Gaya ng alam ng lahat, isang buwan na ang nakalilipas, ang President Su ng Chinghe Technology ay matagumpay na nalutas ang huling arithmetic problem. Ngayon, ang pinakabagong chip 3.0 ay narito na. Tingnan nyo, narito na si President Su. Magandang araw po, President Su. Sa mga kagalang-galang na analyst, salamat po sa inyong pagdalo. Ito ang aming Chinghe Technology, ang kauna-unahang chip 3.0. Gumagamit ito ng sariling gawa ng Chinghe na 3-dimensional computing architecture, kaya nitong magkasya sa mas maliit na espasyo, habang gumagawa ng mas komplikadong kalkulasyon, at magbibigay sa mga smart device sa hinaharap, ng mas mabilis na response speed. Higit na mas advanced ito kumpara sa kahit ano sa buong mundo. Napakagaling mo talaga, President Su. Dahil sa chip 3.0, makikilala na tayo sa buong mundo. Ni Anian, sa ngayon, para kang araw sa langit, na sobrang ningning kaya hindi kita matingnan ng diretsyo. Ni Anian, gusto lang kitang bigyan ng mga bulaklak? Kahit mga bulaklak lang. Narito na si Young Master Fu. Tingnan nyo, ang tagapagmana ng mayamang pamilya. Ang prinsipe ng pamilya Fu na si Young Master Fu ay narito na. Narito na si Young Master Gu. Pati ang apo ng pinakamayamang tao na si Young Master Gu ay narito rin. Lahat sila ay magbibigay ng mga bulaklak kay President Su. Naku, hindi kaya sila mag-away dahil kay President Su? Sunian, congratulations sa iyo. Sandali lang. Pati si Academician Shen ay sumali rin. Senior, congratulations. Sino kaya ang pipiliin ni President Su? Naghihintay ang lahat? Nagmamadali na kami. Ni Anian, wala na pala akong karapatan na bigyan ka man lang ng mga bulaklak. Sunian, tanggapin mo ang aking mga bulaklak. Sunian, tanggapin mo ang sa akin. Huwag na kayong mag-away. Siguradong ang sa akin ang tatanggapin ni Senior. Mga anak, kailangan na nating umalis agad. Sunian. Senior. Sa wakas, nakatakas din. Host, wala ka pa talagang pipiliin kahit isa? Sa tingin ko ang buhay ko ay hindi dapat huminto lang sa pag-ibig at pagpapakasal. Ngayon ay may mas mahahalagang bagay akong dapat gawin. Host, ano pa ang balak mong gawin? Gusto kong pagtuunan ang aking hilig at ituloy ang aking karera. At gusto ko ring pagtuunan ang pagmamahal para mahalin ng husto ang aking mga anak. Ibibigay ko ang lahat ng pagmamahal sa inyong lahat. Maligayang pagbati, host. Matagumpay ka nang nag-evolve. Ngayon ay bubuksan na ang iyong ikatlong mata. Mayroon na akong ikatlong mata. Dabao Erbaw Sanbao. Sabay-sabay nating abutin ang ating mga pangarap at harapin ang susunod na magandang yugto ng ating buhay.